Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, January 13, 2026. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, patuloy na umiiral itong shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin at nakakaapekto sa may eastern section ng Northern Luzon. Habang northeast monsoon naman o hanging amihan ang patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon. Muling umiiral naman itong Intertropical Convergence Zone o ITZZ at nakakaapekto sa may Southern Mindanao. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung epekto ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may silangan. Samantala, yung low pressure area na inaasahan ngayong week ay nagdevelop na at nasa medium chance o katamtaman na ito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ang nasabing low pressure area ay huling namataan sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may layong 1,100 kilometers east-southeast ng southeastern Mindanao. Base sa datos ng pag-asa, inaasahan na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility bukas at posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Sakaling maging bagyo ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito ang kauna-unahang bagyo ngayong 2026 at bibigyan ito ng local name na Bagyong Ada. Inaasahan na lalapit ito sa may Eastern Visayas at Mindanao, kaya naman para sa magiging development nito, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan sa Cagayan, Isabela at Aurora, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Davao Region ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. Habang sa Ilocos Region at nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga mahihinang pag-ulan na dulot pa rin ng northeast monsoon. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin at kakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So yun lang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.